Magandang gabi sa inyong lahat at ngayon ay ika-27 ng Enero at kaya ako na naman nandito kasi gusto kong sanang balikan yung pangsyam na tanong ni Boy Abunda kay BBM at saka kay Lenny doon sa nakaraang interview. Mawalang galang na kay Senator Ping Lacson kasi hindi ko pa napapanood talaga yung kanyang interview. Kaya inuna ko muna itong si Bongbong at saka si Lenny. But anyhow, itong number 9 na katanungan ni Boy Abunda, it has something to do with the debt. Okay, yung utang, kung paano babayaran. O kung sakaling manalo sila bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito yung pangunahing sinabi ni Boy, no? Sabi niya, mula daw sa data ng Bureau of Treasury, noong 2001, panahon ni ERAP, ang utang ng Pilipinas ay nasa 2.6 trillion. Noong panahon ni Arroyo, ang utang ng Pilipinas ay nasa 5.1 trillion. Nung natapos yung termino ni Pinoy noong 2016, ang utang ng Pilipinas ay nasa 6.5 trillion pesos. Magkano naman ang utang ng Pilipinas nung nakarang taon? Nung Nobyembre daw, nung nakarang taon, ang sabi ng Bureau of Treasury, ang utang ng Pilipinas ay nasa 11.93 trillion pesos. So, ibig sabihin po, kung pagsama-samahin mo yung inutang ng mula kay ERAP hanggang kay Pinoy hanggang ngayon, kung ang utang ni Pinoy ay nasa 6.5 trillion, ibig sabihin nagdagdag si Duterte ng 5.43 trillion pesos para maging 11.93 trillion pesos ang utang. Okay. So, malaki. Malaki yung utang ng Pilipinas, no? So, sabi ni Boy, ito yung tanong niya, kung ikaw ang papalaring maging presidente ng Pilipinas, how do you intend to pay the national debt of the country? So, okay. Magkano ba yung national budget ng Pilipinas? 20%, no, ng budget o national budget ng Pilipinas ay ibinabayad sa utang. Okay? So kung ang utang ay kung ang national budget ng Pilipinas sa 2022 na nilagdaan ni Pangulong Duterte ay nasa 5.024 trillion, ang 20% niyan ay nasa 1 trillion pesos. So yun ang binabayad natin, babayaran natin sa ngayong 2022. Okay? Okay. Madalas nating naririnig kung ano yung GDP. GDP stands for Gross Domestic Product. Ano ba yung Gross Domestic Product? Ang ibig sabihin po nito ay the market value of all final goods and services produced within a country in a given period. Okay? In a given period. Now, ano ba yung mga goods and services? At sino-sino ba yung mga involved na mga tao dito sa GDP na ito? So, isipin nyo yung equation na yan, no? Pag pinag-usapan yung GDP, mayroong ang ano dyan, isipin mo in terms of expenditures. Okay? In terms of expenditures. Bakit in terms of expenditures? Kasi, mayroong mga taong involved na bibili ng mga goods and services para mabuo sa equation ng GDP. Ang una ay ang firm, ito yung mga kumpanya o ito yung mga small scale industries na namimili o nag-i-invest. Okay? Yung pangalawa, ito yung mga household families, no? Ito yung ordinaryong pamilya. Okay? Yung pangatlo, ito yung gobyerno. Okay? Yung pang-apat naman, ito yung foreign countries, bale, no? Bago ko talakayin itong pang-apat, unahin muna itong pangatlo. Yung tatlo. Pag sinabi mong firm, ito yung mayroong investment. Okay? So, pag katulad ni, halimbawa, katulad ni ng San Miguel Corporation, okay? It's a firm, no? So, nagkaroon sila ng investment na Skyway. Okay? So, yung Skyway na yon, kung magkano yung ginastos ng San Miguel Corporation, yun ay part ng investment nila. So, yan ang part ng GDP.
Okay? So yan. Pag sinabi mong household, usually ano yan yung mga pang-araw-araw na binibili ng mga pamilya, yung pagkain, yung kinukonsume nila, yung kuryente, internet, tubig, mga ganun, no? Okay. So yun ang consumption, bale. Okay. So pag sinabi nating firm, investment. Pag sinabi nating household, ito yung consumption. Yung pangatlo, ito yung gobyerno. Okay, ang gobyerno, ano yan di ba, mayroon tayong binabayaran, no? May binabayaran ng gobyerno na yung mga sahod ng yung mga kongresista, halimbawa, yung mga kapulisan, mga kasundaluhan, mga guro, o kaya yung mga infrastruktura na tinatayo ng gobyerno, airport o kung ano-ano, yan ay expenditures ng gobyerno. Okay? So, yan ay kasama sa GDP. Alright. Yung pang-apat, yung foreign na sinatawag ng mga taga-ibang bansa, ito yung import. Okay? So, halimbawa, hindi naman kasi lahat ng yung mga goods and services na pinagkakagasusan ng mga Pilipino sa Pilipinas ay hindi gawa sa Pilipinas. Mayroong mga iba galing sa ibang bansa. Okay, so yun ang tinatawag na import. So, kung mayroong import, mayroong export. Ito yung galing naman sa Pilipinas na binibili sa ibang bansa. Okay? Ngayon, para makuha mo para maisama mo, kukunin mo yung net export, kahit na negative or positive. Pag sinabi mong negative, mas mataas yung in-import mo kaysa sa in-export mo, bale. Pero kung mas mataas yung in-export mo kaysa kumpara sa in-import mo, positive. So, idadagdag mo yun. Pareho, idadagdag kung negative or positive. Kasama rin sa equation nung pagkuha ng GDP. Okay? Anyway, so, again, ang pinag-uusapan nila doon, nung tinanong itong dalawang magigiting nating mga kumakandidato, ay nabanggit nila yung debt to GDP ratio. Ang sabi ni Lenny at saka ni Bongbong ay nasa 60% daw ang ratio. Meaning, kung 60%, okay, kung 60% ang ratio ng debt to GDP at ang utang ng Pilipinas sa kasalukuyan ay halos 12 trillion. Okay, halos kasi 11.93, di ba? Trillion pesos. Anyway, para 12 trillion na lang. So, pag kinuha mo yung 60% nun, so magkano lumalabas na GDP ng Pilipinas nung nakarang taon? So, ang lumalabas ay 20 trillion. Yun ang kabuuan na naibenta na goods and services ng Pilipinas. Uulitin ko, 20 trillion para makuha mo yung 60%. Okay. So, ang sabi niya, so tinanong, like I said, tinanong itong dalawang magigiting nating kumakandidato. So, kay Bongbong Marcos muna tayo kung ano yung sagot niya. Sabi niya, kung ang ratio ay 60%, sabi niya okay lang daw sa kanya. Okay lang ang 60%. Ang sabi pa niya, sa ibang bansa daw, mayroon pang almost 100% or more. Anong ibig sabihin ng almost or sabihin na natin 100%? So pag ibig sabihin nun, pag 100% yung ratio ng debt to GDP, ang ibig sabihin nun, kung ang GDP mo ay 20 trillion, ang utang mo ay 20 trillion din pesos. Masyadong mataas. Sa tingin mo ba may magpapautang pa sa'yo na financial institution kung ang utang mo ay 20 trillion at ang GDP mo ay 20 trillion, no? Medyo malabo na, no? Pero sa kanya 60% daw at saka medyo pababa ng konti, okay na sa kanya. Okay na kay Bongbong Marcos. So, ang sabi naman ni Lenny ay hindi, teka muna. Ang 60% sa kanya ay tight, no? Na siya, medyo parang mabigat na sa kanya. So, nabanggit na yung salitang elbow room. Parang wala ka ng elbow room. Parang hindi ka na makagalaw kung ang
debt to GDP ratio mo ay nasa 60%. So kay Lenny, mas gusto niyang bumaba. And she even mentioned about the 44% ratio nung pre-pandemic. Okay. So, yun ang medyo pagkakaiba nilang dalawa. Kung kay BBM okay lang sa kanya yung medyo okay sa kanya yung 60% o 60% rather, kay Lenny medyo nakikita niya wala ka ng elbow room, no? Parang mahirap nang gumalaw. Okay, so sinabi pa kaya ito pa yung mga sinabi ni so again, tinanong si Bongbong kung anong pang gagawin niya, no? So anong solusyon ang gagawin ni Bongbong Marcos pagka nakita niya na gano'n na yung utang? So sabi niya, he wants to revitalize the economy, to create value in our, ito yung mga sinabi niya, to create value in our economy. So sabi naman niya na dahil lang tayo naging ganito, naging quandary, ito yung word na ginamit niya, quandary, dahil sa utang ng gobyerno dahil dito sa pandemya. In fact, sinasabi nga niya na kung siya raw, dahil bilang isang Ilocano, ay takot daw siyang mangutang. Yun ang eksaktong sinabi niya. Bilang Ilocano, takot siyang mangutang. Pero he admits na ang isang bansa kailangan na to take on debt. Kailangan din mangutang. Basta sa kanya, importante magamit sa tamang paraan. Okay. Ngayon, ang follow-up question ni Boy, ang Pilipinas daw, ang national budget ng ating bansa, ang 20% ay napupunta sa sa korupsyon. Okay? Napupunta sa korupsyon. 20%. Okay, ang laki, no? Ang laki nung like I said, 1 trillion kung ang 5% ng total budget ng 2022 ay nasa 5 trillion, ang 20% niyan ay 1 trillion. So yun ang napupunta sa corruption. Yan ang ibig sabihin nito, 20% of the national budget. So nung tinanong si Bongbong, anong sa tingin niya doon? Sabi ni Bongbong na lulubog ang Pilipinas. Lulubog daw. Okay, kung lulubog ang Pilipinas dahil sa 20% na napupunta sa corruption, as a president, kung ikaw ay naging presidente ng Pilipinas, ano ang gagawin mo? So itong sagot ni Bongbong Marcos. Sabi niya, he will tighten up, the checks and balances. Okay, pero tapos sabi niya, the borrowed money should be handled properly. Tapos invest on right programs. Yun ang mga sagot niya doon sa tanong kung paano niya ang gagawin niya pagka ganito nakikita niya na mayroong korupsyon. Ang sa akin dito, ang opinion ko, pag sinabi mong tighten up the checks and balances, parang medyo vague pa, parang hindi pa konkreto. Hindi ko makita kasi kung paano naging konkreto yung sagot dito, parang itong nung sinabi niyang the borrowed money should be handled properly. So sino nga hawak? Okay? Yung invest on right programs. Anong klaseng program? So inaantay ko sana magbanggit siya kung anong klaseng programa i-invest yung inutang ng Pilipinas. Yun ang hindi ko nakita so kaya nga yung may mga nag-comment doon sa interview ni Bongbong na medyo kulang sa yung konkreto na sagot, yung specifics medyo kulang. Anyway, tapos mayroong follow-up question si Boy tungkol dito. Tungkol sa ito, siguro tungkol pa rin sa issue ng corruption, Sabi niya, we have normalized the concept of SOP. Ang naintindihan ko dito sa SOP, ito yung standard operating procedure na parang normal na yung corruption, parang gano'n, sa Pilipinas daw, in this country, sabi niya. So, tinanong niya, what do you do to that? Tanong niya kay BBM. Yung sagot ni BBM, sabi niya, corruption is not a Filipino condition. Sabi niya, it's a human condition. Sabi niya, kahit saan ka magpunta, meron talaga mga dishonest people.
Sabi niya, there are dishonest people wherever you go. Binigyan pa nga niya ng analogy. Ang analogy niya is yung fixer, yung parang pumunta ka sa munisipyo, pumunta ka sa mga opisina ng mga sa gobyerno, may mga fixers, di ba? So, ang sinasabi niya, so, pag walang mga fixers, wala ka nang dapat bayaran. Yun ang, kunwari, pagkuha ka ng passport, kuha ka ng lisensya, kung ano-anong papeles na kukunin mong dokumento sa mga ahensya ng gobyerno, may mga, kadalasan may mga fixers. Ito yung tinatawag niyang small scale corruption. Nung magsasagot na siya tungkol dun sa yung larger scale na corruption, natapos na yung kanyang 5 minutes. So anyway, pumunta naman tayo dun kay Lenny, no? So nung tinanong, same question, no? So kung anong gagawin niya? Sabi ni Lenny, aming gagawin niya sa pagbayad na ibabayad niya sa mga pinagkautangan ng bansa. Sabi niya, I will honor the commitment dahil nakasalalay ang integridad natin. Sabi niya, I will make sure the debt ay mapunta sa dapat mapuntahan. Di daw masama umutang pag kailangan. Sabi niya, yun ang sabi niya, no? Pero sabi niya, dapat ang return daw ng kanyang inutang dapat mas higher, no? Mas mataas kahit doon sa inutang. So ibig sabihin, kung umutang siya ng 100, halimbawa, dapat mapalago niya ng mahigit 100. Let's say 200. Yung inutang niya magiging 200, no? Return. So pwede niyang mabayaran yung inutang niya ng 100. So mayroon pa siyang natitirang 100. So yun ang gustong sabihin ni Lenny sa tingin ko, no? Tapos masama daw ang utang pag napunta sa corruption. Okay? Ganon din yung sabi ni BBM. Like I said, no? Nabanggit ko na kanina na hindi siya papayag sa 60% na utang kasi sabi nga niya, like I said kanina, medyo wala ka ng elbow room. Okay? So parang mahirapan ka nang makahiram sa mga financial institution pagka mataas yung debt ratio, no? So sa kanya mas gusto niya mas mababa. Okay. So tinanong siya ni Boy kung anong pwede niyang gawin para masolusyonan yung problema na 60%, no? Kasi gusto niya pababain, no? So anong pwede mong gawin, no? Sabi ni Lenny, kailangan itaas yung GDP. Paanong paraan? Sabi niya, aayusin daw niya ang pamahalaan at mga institusyon ng gobyerno. And the only way to do that, sabi niya, is to raise our GDP or growth rate by how? Ang sabi niya is mag-ano raw siya to legislate mechanisms para ma-prevent daw yung corruption. Okay, ulitin ko, to legislate mechanisms. Ano tong mechanism na sinasabi ni Lenny? Ito ay sinasabi niya tungkol sa transparency at saka sa accountability. Dapat meron daw accountability at saka transparent daw dapat ang gobyerno. In fact, sinabi niya na nung congresswoman siya, meron siyang bill na pinasa. Ito yung tinatawag niyang full disclosure bill. Ang bill daw na to, even without need of request from the people about the government expenditures and contracts, dapat daw to available sa publiko. Okay, so yun nga. So mayroon daw transparent nga dapat at saka may accountability ang gobyerno. Excuse me. Anyway, so yun ang tapos ano pang sinabi Lenny? Okay, so yun na nga lang. Medyo marami kasi nga na medyo napapasingit kasi si Boy habang nagtatanong siya. Kaya medyo nauubusan ng oras si Lenny at saka si BBM sa pagsagot ng kanyang mga katanungan. Pero so more or less, medyo may pagkahawig ng sagot at mayroon ding pagkakaiba ng sagot yung dalawa. Ang pinaka salient point ng kanilang pagkakaiba doon ay kung kay Bongbong Marcos ay ang 60% na debt to GDP ratio ay okay lang sa kanya at hindi siya masyadong naalarma. Si
si Lenny, ayaw niya, gusto niya mas mababa kaysa 60%. Okay. So, yun lang po. At sana ay kung meron kayong katanungan tungkol dito, text nyo lang ako. Okay? Alright. Magandang gabi again sa inyong lahat. Bye-bye.